Magandang hapon, mga kapatid. Ngayong hapon, ituturo ko sa inyo kung paano lutuin ang pininyahang manok na may patatas at carrots. At hindi lang tayo luluto ng pininyahang manok. Ituturo ko din sa inyo kung paano ito lutuin. At ibibigay ko ang mga kasangkapan at kung saan ito galing at kung ano ang sa kanyang pinagmulan. Ang pininyahang manok ay isang lutuing Pilipino na nagmula sa Southern Luzon, partikular sa Laguna, Batangas at Cavite. Nilikha ito ng mga tao roon dahil sagana sila sa pinya, kaya naisip nilang ihalo ito sa manok. Kilala ang ulam na ito sa tamis, asim at linamnam na lasa, kaya naging paboritong putahing Pinoy sa maraming handaan. At ang una nating kasangkapan, syempre manok, kasi alangan naman buhaya. Ngayon, ibaba dito sa tubig at hugasan. Ngayon, pagkatapos mong hugasan, ilipat mo ito sa kabilang planggana. At hugasan mo ulit ito. Hugasan mo ang karne ng 3 o sa 4 na beses. Ang bawang at sibuyas, patatas at carrots, bell pepper at kamatis. Sila ay isa sa mga kasangkapan para maluto natin ang pininyahang manok. At syempre, ang mga kasangkapan na ito ay kailangan din hugasan. At ngayon naman, pagkatapos natin itong hugasan, kailangan nating balatan ang carrots, patatas, sibuyas at bawang. Pagkatapos mong balatan ang bawang at sibuyas, ngayon taddarin mo naman ang bawang at ang sibuyas. Hiwain din at taddarin ang bell pepper at ang kamatis. Man na karten mo. Wow! At ngayon, hiwain mo naman ang patatas at taddarin din ito. At gawin mo din ito sa carrots. Ngayon naman, ilagay na ang sibuyas at bawang sa karne. Lagyan din ito ng paminta at oyster sauce. At ngayon, halu-haluin na natin ito. Yummy! Okay na yan. Lagyan ng kaunting asin at lagyan din ito ng pineapple juice. Ngayon, painitin naman natin ang kawali at lagyan natin ito ng mantika. Ngayon, pag mainit na yung mantika, ilagay mo na yung patatas. Yan. At pag medyo luto-luto na, alisin mo at ilagay mo naman ang carrots. Pagkatapos nating lutuin ang patatas at ang carrots, ilagay na natin ang bawang at ang sibuyas, pati na din ang kamatis. Pero yung bell pepper, ipapanghuli na natin siya. So right now, masohon, and it's like it's burning my eyes and malanit. At pag luto-luto na ang mga kamatis at ang sibuyas at ang bawang, pwede na natin ilagay ang karning manok.
At ngayon, isahog na natin ang patatas at ang carrots. At nga pala guys, nung hindi kayo nakatingin, sinayaw-sayawan ko ito para dumagdag ang sarap. At eto na ang ating finished product, ang pininyahang manok. Napakaangas! Sheesh! At amin ding napagtanto na maraming tao ang gumagawa ng pininyahang manok ayon sa kanilang bersyon. Na ang iba ay gumagawa na merong sahog na cheese, spices at iba't ibang putahe na pwede magpapasarap at magpa-improve ng lasa ng pininyahang manok. Ang pininyahang manok o manok na may pinya ay isang tanyag na ulam sa Pilipinas na nagmula sa rehiyon ng Katimugang Luzon. Ang rehiyon na ito ay dating pangunahing sentro para sa produksyon ng pinya noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya, na nagpapaliwanag sa katanyagan at pagsasama ng prutas sa lokal na lutuin ng rehiyon. At ngayon, lalasahan na natin ang ating ginawa. Oh, sige na. Sige. Sige na. As I said earlier, marami na mga vlogger ang lumuto ng pininyahang manok at shinare nila sa social media at gumawa sila ayon sa bersyon nila. At ngayon, ano ba ang dish na ito para sa'yo? Well, para sa amin, ang pininyahang manok ay simbolo ng pagiging malikhain at masayahin ng mga Pilipino. Kahit simpleng sangkap lang, manok at pinya, nagagawa nating lutuin ng may kakaibang lasa. Para rin itong pamilya, iba't ibang lasa at personalidad. Pero kapag pinagsama-sama, nagiging masarap at buo. Paalala rin ito na kahit sa gitna ng alat o tamis ng buhay, may balanse pa rin, kagaya ng pininyahang manok.